Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Villen. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli tayong magsasama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 11! Father Hans, muli welcome na naman sa bago na namang Yes. episode ng Testimony. Oo nga, Father Roy. Welcome ulit sa ating mga masusugid na kaibigan, taga-subaybay ng mga programa ng TV Maria, especially ng Testimony all over the country, the world, and The Galaxy! Muli po sa lahat po na nanonood ng TV Maria sa cable, Yeah. social media, sa inyo pong lahat, no, ang aming pasalamat. Help us continue to spread the word, the good news, the hope, and the inspiration coming from the Lord. and how can they follow for them, Father Roy? Siyempre, kailangan po yung Para like, Roy. subscribe, follow, no? At TV Maria Feels. Inyo po itong i-share sa inyo po mga platform para po mas maraming taong makanood po. Yung mga friends po ninyo. At saka marami tayong mga kaibigang religious din, mga pari rin na mga sumusubaybay din sa atin. No? May mga halong biro, syempre, pero gusto lang na mag-guest din talaga. Yeah, mapakarinig lang. Oo. At syempre, may mga kaibigan tayo sa serbisyo, no? May mga kaibigan tayong mga pulis, Yeah. no? Yung mga guro, no? Mga sundalo. At ngayong araw, Father Hans. Ay, oo. Ito espesyal sa buhay ng mga kapulisan, sundalo, bumbero, sa Yeah. paghimpapawid, sa karagatan. At sa lupa. Kaya tawagin na natin para sa isang espesyal, hindi lang na pagluluto, kundi kwentuhan. Let us welcome, Father Roy, ang bagong bisita, kaibigan ng kusina ng Testimony. Let us welcome Bishop Oscar Jaime Florencio Didi. Wow. Woohoo! Father Hans, attention! Attention! Bishop! Yeah! Nakakatawa yung ganun mo. Yeah. Attention talaga. Bagsak Salamat, tayo ito, Bishop. Salamat. Bishop. Magandang araw po, Bishop. Sa mga nakakilala po sa inyo kay Bishop, siya po ang obispo ng Military Ordinariate of the Philippines. Wow. Siya po ay obispo nakatalaga po para po maglingkod sa ating mga kapatid sa serbisyo ng, ito po yung mga, ano ba ito, Armed Forces of the Armed Philippines. Forces of the Philippines. Ano po bali ang sakop nung ganun, Bishop? Armed Forces, ito po ang Army, Okay. Air Force, at saka Navy Yeah. and Marines. Marines. Ang mga police din, Bishop, di po Ang ba? mga police, ito po ay sa Tri-Bureau. Tri-Bureau. Police, VGMP, and Bureau of Fire. Bureau of Kasama Fire. po, sa inyo pa rin po yun, Opo, Bishop. opo. Bishop, yung mga preso Tapos, po ba? Yeah, At yung mga tayo po priso. yung naglilingkod kasi sa mga bilangguan. Yeah. Oo. Diba? Tapos, meron pang sa Coast Guard. Go up at Coast Coast Guard. Guard. Coast Yes, Guard, may mga opo. kaibigan tayong Paris na Coast Coast Guard din Guard. po sa inyo. Tapos, meron pang incoming, yung Bureau of Correction. Hindi pa ba? Hindi Iba pa, pa ho hindi ba yun. yun? Sa BGMP ba po yun? Mag-iba yun, oo. Kasi ito yung nasa BGMP, ito po ay hindi pa nahatulan. Ito pa ay marami pang mga Hearings, hearings. mga kapwa. Ito yung nasa Bucor, yun na yun Bucor. ang nahatulan na Po, yun. natanggap na nila po yung Natanggap kailang na lang, hatol. So pati pala yung mga sunog, sumasunod sa inyo kasi Bureau of Oo, Fire eh. oo, Bureau of fire, Fire eh. oo. Mga sunog, Bishop. Meaning to say, Bishop, Hindi yung sunog, yung chaplain. Yung sunog eh. Bishop. Ayun si Bishop. Mula kayo. hindi. So, sa ngayon po, Bishop, saan po kayo nag-stay ho ba? Saan ang inyong pinaka-parish? Nag-stay ako sa shrine dito sa my World Resorts. Wow, Saint Shrine Therese. World Resort. Let's try to do Hindi. resort. Saint Therese. Hindi dahil malapit siya sa airport. Yeah. So lipat-lipat ang lawak kaya ng diocese, no? Oo. Mula sa Batanes hanggang sa Tawi-Tawi. Oo. Bali po, ang pagkakaiba po sa lahat po ng mga diocese ni kay Bishop po, no? Kung Oo. ang pangkaraniwang diocese ay territory bound, no? Ito po yung Kay territory Bishop, of probinsya. Kay oo. Bishop po ay Nationwide. nationwide. No, Grabe, mula Bishop. Ang ibig sabihin diyan personal, Personal. diocese. Hindi Yeah. personal ko. Sa kanya lang yun. Kung saan ang mga tao na may tropa, may mga chaplains na kasama doon sa ordinary. So kayo talagang nationwide, umiikot. Umiikot. Unlike ko oo. na isang obispo lang na kayong karaniwang Nakaupo. obispo. Hoy, Bishop, kayo nagsabi Hindi, niyan. nakaupo, umiikot. Nakaupo naman din ako. Lalo wala ka. Wala ka.
Hindi ba ako Bishop? Ako kulang. Ibig sabihin ni Bishop po, Bishop. Meron po ako sinasabi. Pag-aaway mo si Bishop. Ibig sabihin si Kardinal, Bishop, kardinal. umiikot siya sa buong Pilipinas. Umiikot. Ang isang Oo. karaniwang obispo sa isang diocese lang. Yan, doon siya umiikot. Opo. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy sa mga kwento Oo nga po ni eh. Bishop, of Parang course, isa sa mga malilinis na mesa natin ito, Bishop. oo, simpleng-simple. Opo. No? Pagkain ng sundalo to, ah. Mabilisan. Yeah, Oo. mabilisan. Ano ho ba ang inyong ihahain sa atin ngayon, Bishop? Ang pinaghandaan ko po ay matagal ko na pinaghandaan po ito. Wow. Ah, Mahirap gawin to, mahirap. gawin. Wala pa siya sa militar. Ito po Ano po ay pasta aglio e olio. Wow. Yun. Aglio e olio. olio. Yun. Yan po ay Father Hans pang Italiano. Italian. Aglio e Garlic, olio. Garlic and oil. Yan. Parang malapit na dun yung kanyang naging, baka may background si Bishop sa Roma. Yeah. Ito, Mamaya, kanyang we'll get to hear. Yes. Ano, Ano, Bishop, ingredients? ang ingredients po na pasta aglio e Unang-una may olio, the oil, oil. olive oil, at may alio. Ito yung bawang. Oh, ang galit dami na galit nito. na bawang. Oo. Ang tapang kaya ng yan. Parang Oo. panglaban sa aswang. Uy, pang militar talaga. Diba? Kailangan Tapos ng tapang. mayroong salt, Okay. at saka itong noodles. Ayan. Yeah, Yung iba, mamaya-maya Yeah, na Mamaya pa yan. Tulad ng Oo. mga ng parmesan cheese, Yes. garlic powder, white pepper, at Yun. saka O, takbo, makikita yung kode ko natin. Kode ko ni Bishop. Wow. Makikita yung kode ko May natin. kita yung kode ko ni Bishop, huwag kayong ganyan. Okay. Sige po. Ano po ang first step, Bishop? Yung pinakamahirap gawin paggawa ng Ang aglio e pinakamahirap olio? gawin ito po ay ating Bishop, taka lang. papakuluan. Sigurado ka po gagawin na natin ito. Bishop, Baka hindi delikado pong po ito. pagsubok to, Bishop. Baka kayo. Background muna. Yeah. Napili ko ito. Diyos ko, ito na lang gagawin natin may background. Hindi, Ano po yun? kasi actually ang nangyari nito, natutunan ko ito nang mag-COVID. Ay, Yun doon ko lang. COVID time. Oo, Opo. doon ko ito na-try. Dahil actually itong COVID, madalian. Oo. Dapat hiwa-hiwalay kayo, huwag kayong mag-kumpul-kumpul. So yun, naisipan ko, maggawa kaya ako ng ano. So nagtanong-tanong ako pagkain. doon sa mga, maggawa ko ng pagkain. Ayun, nakita ko ito. Nakita ko doon sa kitchen ang salt, asin, may bawang, may oil. olive. Ayun, Kaya tapos naman na. may isang Pero simpleng may background yan, Father. Ano po Father yung Hans and Father Roy. Ito po ay pagkain ng mga sundalo noon, nung panahon. No? Ito po ay inahanda nila dahil ang mga sundalo po ay hindi nananatili sa isang lugar. Kung nagbabakbakan sila, mabilisan lang. No? Yan yun. And then, aalis. Luluto. Luluto. Dapa! Oo, Okay, tapos dapa! madalian lang siya at mga ano naman, mga Italiano naman, gustong-gusto nila yung mainit pa. Mainit pa. Hindi na pinapalamig mo na. Wala nang As in, pagluto. pagluto, niyan, kain dapat ka agad. kain ka Tapos sa takbo. Binubulsa yung So, yung wala na ako naghuhugas. Wala na hugas kasi ang ano nila, doon naman sa bus, ang ang bilis lang. Sige, sapat ng okay. energy. Sige po, Bishop, ano po ang ating unang gagawin sa mag-prepare po ng pastang ito? Ang natandaan ko po ay Makakalimutan pa. Diyos ko, COVID muntik na, pa 3 years na kaya makalimutan. ang 3 years Ano lang, po yung Bishop? pandemya. buksan po natin yung oven. Oh, Yun kasi hindi ang naman. hirap. Bishop, Taka lang po, Bishop. Oh, paano Una po, po? Bishop, layo Sige, po sige. kayo. Ang buhay niyo po nanganganin. Kasi yan po ay malakas, Bishop, pag Ayan. nangangamuhan. Yan. Yan. Tapos, Pwede nang lagyan natin ng tubig. Meron na. Meron Meron po, Bishop. Meron na tubig siya. Meron na. Oo. Lagyan natin ng oil. May oil. Yan. Bishop, ito pa. Bakit po nilalagyan natin ng... Lalagyan natin ng oil dahil mamaya-maya yung noodles na yan para hindi magdikit-dikit. Yun. Mahirap siya magdikit-dikit dito sa lalamunan natin. Kaya dapat dyan na lang siya. Gulong ni Bishop. Dadamihan natin ng kaunti. Yan. Ayan. Damihan ng Ano po kaunti, talaga, Bishop. Alam niyo po, ang hirap pala maging militar. Yan. Tapos, Parang hirap isipin, ito yung Salt. Salt. Ah, Tama, yan. dalawang Huwag masyadong pinch lang. marami. Huwag marami. Because salt is asin. asin. talaga. Okay. Yan, Bishop, ayan. Yun. So habang ating napakuluan. Papakuloy natin yan. Bishop, parang malakas ba mahina? Parang malakas Tama po ba yung Tama apoy lang ata natin? yan. Ay, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa, Yan. Father Hans. Yan. Okay. Mahirap yung Father Hans eh. Matindi Opo. pong Pag pagluluto yan. ganun ho, Bishop, kayo po ay, paano ba ulit, kasi military ordinate, hindi masyado alam ng mga, kapag sinabi pong ganun, saan nagta-training po ba yan? Ordinary seminary rin po ba, Bishop? Ang ano ngayon, ordinary seminary lang naman.
pasok kami sa San Carlos, Apo. ibang seminary sa province, apo, UST, ganyan, apo. oo, yun. And then after that, sila po ay mag-apply. After the formation po, After ng seminary? formation, oo. Ordination after ordination. After ordination, okay. kung ordain. Kung nasa loob na sila ng military ordinariate, they will be ordained already as part of the Apo. military ordinariate. So pag Bishop, isa sa mga anak ng sundalo, gusto Yan. magpare, halimbawa Yan. lang po, paano Yan. po yan? Kailangan mo na magseminaryo sila, in the name, kasi po, di ba, ang mga nagseminaryo, ako ay nagseminaryo in the name of the, I'm going to serve Antipolo. Oo. Diocese. Diocese. Pero sa kanila po, Bishop, ano Yeah, nila? pag na, mga dependents, mga anak ng sundalo, papasok sila sa military na. Oo. Meron na talagang Yeah. formation ng Meron military ta- ordination. oo. Noon pa po yun o bago? lang po Actually, yan? bago lang mga sabi natin, mga 10, 13 years. okay. Pero marami na siyang na-produce ng mga Nagpare. pare. Saan po yan sila, Bishop? Sa loob ng kampo ng Villamor Air Base. May Domus Josefi Formation House. Domus Josefi Meron Formation seminary, House. oo. Ilan po ngayon, Bishop, if I may ask, ilan po ngayon ang current na priest o mga chaplains po ng military ordinariate, Bishop? Ang military ordinariate kasi, hindi lang kasama doon yung mga incarnated, meron din pa mga on loan na mga pare. No? So, yung mga na-ordained at incarnated doon, mga around, sabihin natin, mga 80. All over the Philippines, All over Bishop, the yan. Philippines. Apo. Oo. Tapos yung, kasi we are only around 130 Okay. priests. Priest Kasama na ng yung mga military retired order. doon. Opo. So, itong mga on loan ay pagkatapos ng service nila or tour of duty, bumabalik sila sa diocese. Sa diocese, okay. oo. On loan lang. Pag Tour on loan. of duty pala yung tawag That doon, means, Bishop. tour of Opo. duty, that means they are already, tawag doon, at the age of mandatory age na retirement, which is Opo. 57, 56. Opo. But itong mga pare kasi, technical service ang ano doon, tawag sa kanila, minsan, aabot sila sa army, mga 60. Wow. Yeah. Kasi hindi binibilang doon yung hindi binibilang yung formation. Hindi pa binibilang doon. When they get ordained, doon po Oo, yung doon pa lang bilang. naging- Tapos, Bishop, ang mga pari pong ito ay, FYI, may rango po ba, Bishop? Yeah. Meron ranggo ang mga pare. Oo. Okay. Pero yung mga pare na hindi nakakapasa dahil sa Health. kalusugan, May exam din ho muna, may Bishop? physical yung oo. So bumabalik sila, they remain as civilian. Okay. Yung pare nakakapasa, they are called to active duty, mayroon silang rango. Like ano pong mga rank? Rango, well, they start with P2LT, Provisionary Second Lieutenant, and then after that, Kapitan, Major, Lieutenant Colonel, and Colonel. Wow. Meron Pinakamat- bang chaplain na naging general, Bishop? Meron, Wow. meron. Ngayon, Tayo kasi hanggang kagawad lang po. ngayon meron kaming Tanod, dalawa na on active duty na dalawang general. Na isa sa police, tatlo pala. Isa sa police, sa armed forces, isa sa Coast Guard. Tatlo. So may mga father, one kala, star. mga mother, kayo, kaya may mother general. May mga father general din kami. Kala nyo. Talaga lang. Naipasok ko pa yun. Habang hindi pa kumukulo, tayo magbe-break Yan, muna sandali. yan. Matagal Hanggang yan sa eh. kumulo ito, Matagal-tagal Bishop, no? yan, oo. Sige, Opo. antayin mo na pakulo ito, tapos magbabalik pa rin po tayo kasama si Bishop para sa ating Pag nalagay ng ating pong olyo. Olyo. pagbabalikan Ito na ng po yan. testimony. Wow. Yan. Thank you po. At tayo po ay nagbabalik kasama si Bishop Oscar. Ayan, para po Ayan. sa ating alio. O olyo. E-olyo. Yan. Ah. Alyo. Pasta. Garlic and oil pasta. Yun, Yan. Italiano. yun. At Yan. natutunan ito ni Bishop nung siya ay kasagsagan ng pandemya. Na lockdown, na pandemic, no? Pero may background naman kasi Yeah, ang meron. tungkol sa pagluluto ng mga Mga Italiano Mga sa army, sundalo. sundalo. Oo, ayan. Kanina nabanggit niyo yung mga rango, no? Mga Pero, ranks. Father, kamusta po yan? Ano bang gagawin natin dito? Hindi pa eh. Wala Konti pa, pa. yan. Konti Wala pa. 3 days pa. Ma- Pero Bishop, yung rank, Until kayo you come po ba, again. Bishop, may rank din? Wala po ang bishop, walang rank dito sa Pilipinas. Ngunit sa ibang bansa, mayroon silang rank. Sinunod ko lang yung predecessors. Ang nakita ko doon is tama yon dahil kung may rango ka naman ay mako-compromise ka
Oo, kasama ka doon sa command group, ipapatawag ka palagi, lalong-lalo na kung bishop ka, papatawag ka doon. So, ayoko naman na palagi ipapatawag ako doon. So, which means, ikaw under ka ng service, under ka ng government chain of command. Oo, chain of command. Oo. Hindi nga pwede kasi hindi siya pwedeng nakaupo lang. Kaya, pala ka. Dahil siya umiikot-ikot. Kaya ang tanong ni Miss Sharon, bakit daw kayo paikot-ikot? Ano daw po ginagawa niyo? Ano ang ginagawa ng obispo? Ang pag-ikot, actually, kasama yun sa pastoral visit. Oo. Binibisita mo rin yung mga chaplains, mga kapilyan, Mga kampo, bishop. Kampo, oo. yeah. And then, nag-i-invite din sila during feast day kasi yun din ang magandang activity na kung saan sila po ay natutuwa dahil mga military lang ang pinag-uusapan nila. Nandoon, kung bumibisita si Bishop, pinag-uusapan nila ang Diyos. Ang kanyang spiritual Yun life. din naman. Spirituality. Yun ang May katanong Bishop kanina. Mayroon tayong phone-in question kanina. Phone-in question. Ang pari daw po maging chaplain. Siyempre, ano siya, police na siya ngayon. Police or may sundalo. rangwe, sundalo. Nakapag-asawa Bishop. Ay, hindi po. Baka kasi akala nila Wait, tara po sa inyo. Ang pari, katulad din ng mga ordinaryong pari sa pa rin. military ordinary, pari pa rin, walang asawa. Yeah. Dahil They live a celibate life. Oo, they live a celibate life. Ganon din po ang kanilang formation, no? Ngayon, doon sa kampo, dahil ibang context nila, wala pa rin silang asawa. Mag-isa sila doon sa camp na yon, no? So, yun ang doon. May pagkakaiba, Bishop, yung pari, siguro, I'm sure meron po, pero ano po ang pagkakaiba ng pari sa parokya at pari po sa kampo, Bishop? Okay. Itong parokya kasi merong kang quasi permanent na mga tao doon pumapasok. Ito sa kampo ay they are not there for the whole of their life, 3 months, 3 years. Lilipat din. Lilipat sila, nagbabago. Yung sundalo po. Yung sundalo, yung commander nagbabago, papalit-palit, palipat-lipat yon. So, in effect, wala kaling ikaw na parish priest ka doon, you go with the na lang. So, Bishop, pag ganyan po, yung mga pari natin sa military nga ay, pag mayroong labanan, may gera, pwede silang isa. Depende doon sa commander. Pagpasaway daw pwede yung pare. Okay. Ano? Hindi. Pagpasaway daw yung pare. Hindi. Yung, supposedly, ang mga pare, hindi man sila combatant. Yes. Kaya hindi sila, actually, sinasabi na magdala ka ng baril. But the commander can always say, uy, magdala ka ng baril dahil kung ikaw nila ang tao doon, patayin mo silang lahat. Kasi patay na kami. Wala kang magagawa. That is the commander's prerogative. Tama. But ang doon, ang combatant, non-combatant ito. So, they are there sa kampo at doon, manbawa, may mga pari na, mga sundalo na sugatan, they have to console them and all them. Bishop, kumukulo na sa wakas. Kumukulo na. May tumatawag na. So, dahan-dahanin natin ito. Sige, Bishop. Yes. Ito po ang pasta na. Pasta. Habang nilalagayan ni Bishop. Bishop, sa ngayon po ba ilang years na po kayong pari, ordained priest po muna, Bishop? Ngayong taon na ito, 34 years. Kailan po ba ang inyong ordination, Bishop? April 3 ko po ay na-ordain, 1990. So medyo may katandaan na, pero mukha pa rin. Yes! Siguro dahil sa pasta, Bishop. Di kaya? Dahil sa pasta, yung alyo, olyo. Oo nga. So, kailangan papalamutin na ito, no? Oo. Ito yung medyo matagal dito, Father Hans. Kasi nga, ang noodles na ito ay kailangan Bishop. pang lumambot. Tapos kayo po ay naging, lahat na natin, kayo po ay naging ordination nyo po, Ng Bishop? pare. Obispo. Obispo ay Episcopal ordination. 2015. 2015. At ito po ay Ilang taon na obispo? September 4, 2015. So, Ngayon, mag 9 years. 9 years na po. 9 years, Bishop this na year. obispo. Na obispo. Saan po ang inyong original Bishop na Diocese. Diocese ng Archdiocese Ampalo, sa Leyte. Oo. Uy. So, So, Bishop, andun pa kayo nung... Kasagsagan. Ng Baguio po? Yang Yolanda po. Ako ang rector ng Yolanda. 1 year lang ako naging rector, si Yolanda pa. Makulay. Yes, makulay pa. Nagreklamo sa Bishop, ayan. Oo. Dahil for the last 16 years ata ako sa seminary, no? Lipat-lipat lang ako ng minsan spiritual director, pastoral director, economos, vice rector, hanggang sa yung Baguio, yung Yolanda na yon, naging rector na ako. Awa ng Diyos. Pero Binagyo naman,
at bumisita si Pope Francis. Opo. Nakita siguro na Nandun itong taon. pala kayo Nandun ako. Hindi kayo nakalimutan ni Pope Francis, Hindi kaya ginawa kay Obispo, nakalimutan. Bishop. Oo. Pero hindi ako nakalapit ha kay Pope Francis. No? Doon lang ako sa malayo kasi ako lahat ang nag-asikaso sa lahat Opo. ng mga ano. Bishop, matanong ko lang po, sa inyo, hindi yung pinangarap maging obispo ng military ordinariate, Oo I nga. suppose. Isa sa mga tanong doon sa ano, sabi, ano ba sagot mo, Bishop, no? Do you accept? Sabi niya, I expect. Hindi ko sagot. I do not accept, but I expect. I expect. Pero actually, hindi ko pinangarap po Na maging bishop. military ordinariate? O kahit Hindi po. maging obispo in the first Hindi place? po. Alam nyo, takot na takot ako ng sa mga sundalo. Ha? Kasi ako, grade 6 ako noon na nilusob ng ano namin, yung bahay ng mga sundalo mula sa Mindanao. So rest and recreation nila doon sa amin, no. Ba't hindi nabuksan ng mga magulang ko yung pintuan? Pinto. Oo. Pero nakakasana sila sa kanilang baril. So, na-trauma kayo doon, Na-trauma ako doon. Ito yung time ng ng martial law. Okay. 1982, 81. No? So yun, so natakot ako talaga, trauma talaga ako. And then the following day, na at least na yung trauma ko dahil pinadala ito doon sa isang bundok na ambush silang lahat, patay. Oo. Kaya palagi ko sinasabi yan, actually hindi ko ngayon naasahan na nandito ako sa military ordinariate, pero I don't know, baka ang Panginoon mayroong paraan ma-heal ang trauma. Pero patay naman sila. Yun nga lang, kalungkot naman, Bishop. Kalungkot naman. Pero Bishop, yung pagiging pag-desire maging pari po, of course, as I've said, hindi yun naman pinangarap magiging obispo, lalo pa nga ng military. Pero, ang pagpapari pinangarap ko yan, talaga. saan niyo po nakuha yung pangarap na yan, Actually, Bishop? Matanong po namin. mayroon akong dalawang mga tiyuhin na pare. Okay. Isa doon, Pamilya ng mga pare. Paremia. Isa doon na Vicar General ng Diocese of Naval sa Leyte. And then yung isa, kapangalan ko, yun. Oscar din. Kaya nagdagdag ako, Jaime. Para maabok. Bayan naman. Kasi pareho-pareho talaga, lang kami ng middle name. So, pero yun. kailan naging obispo sa mga... Pero buhay pa siya, naging obispo ako. Nagtatalunan kami, hindi ako yun, ikaw yun. Hindi, matanda. Oscar kasi. Oscar, matanda Nung i-announce, magiging Oscar, Lorenzo obispo. Ikaw yun. Pag ganyan po, Bishop, yung nagkakasama-sama kayo mga obispo, siyempre may kanya-kanyang kwento. Hindi kakaibang kwento nyo kasi kayo bukod tangi. Hindi kagaya sa the regular na kwento ng mga obispo sa diocese. Kamusta po ngayon, Bishop, sa realization nyo po? Una, hindi nyo na nga pinangarap naman. Ngayon na kayo po ay nakakailang taon na rin obispo sa military. Actually, in 2017, Apostolic Administrator na ako noon. Tapos 2019, doon ako naging, sabi natin, full-fledged na bishop. Nagtagal ito dahil kay Digong. Kasi kontra-kontra ni Digong ang mga bishop. Sabi niya, patayin yung mga bishop. Nakawan nyo, maraming pera yan. Mayroon pala yun, Father Hans and Father Roy, mayroon palang ang tawag doon, conforme, yung president. Dahil siya po ay Commander-in-Chief. So yun, kung hindi daw, ay wala rin ako. Babalik ang nomination sa Roma. Manibago na naman pangalan. So yun, approved din ng... Kung approved ng Pope, approved din ni Pangulo. Yung kasagsagan ito ng galit na galit ito si Pangulo dahil minumura niya si Sister Pax noon. Natindaan niya. Nandoon talaga ako. Pero pag ganun pa rin, Bishop, dahil siyang pumirma sa inyo pong appointment sa military. So, kayo naman po hindi hindi nyo kailangang laging susunod. Hindi. Minsan sabihin ko, Pangulo, mali yung sinabi mo. Pero nasasabi naman siya sa akin, okay lang yun, huwag kang magalit sa akin. Nagkakausap din. Meron kayo ganung usapan? Mga lang naman. Okay lang yun. Casual na. Pero sa ngayon po, in general, Bishop, pag kayo na lang ano po yung mga realization ninyo na bilang obispo nakatalaga sa ganito pong klase ng pagiging kaibang ministry. Opo, nakakaiba ito dahil number one, talaga ay makikita mo na kapos ka ng panahon upang ma-meet sila sa presbyterium, no? Once a year, 2 beses lang kami nag-meet. Lahat. Lahat, oo. Retreat and anniversaries nila.
So, anong gagawin Kasi ba mo? naman, buong Pilipinas, Buong naglipa na Pilipinas, po yung Ang mga ginagawa pare. ko ngayon, nagzo-zoom kami. Nakikita. Pero meron na. mukha lang nakikita ko. Minsan kasi walang mga mukha Picture, doon. Picture. Hindi ko alam. Nag-iisip ako, anong ginagawa kaya nito? Nakipag-usap ako sa kanya. Uy, pakita ka dyan. Mukha mo, father. Yun. So wala. And then, yung pangatlo, kung binibisita ko sila. Yun, doon. And then, I gather them kasi mayroong itong mga vicariate. So, Opo. saan may Luzon, Mindanao, Visayas, yung mga ganun. So, kung ano, minimit ko sila as vicariate. Nahihirap yun, father. Sa amin po kasi, imagine yung mga obispo, pwede kang mag-confer sa kapwa mo obispo sa kabilang diocese. Ikaw po ang nag-iisang obispo ng military ordinary. Can you confer po sa obispo ng ibang bansa na military ordinary din? Opo. Pero pwede yun dahil ang titingnan ko rin paano nila pinapangalagaan ng mga chaplains na ito. Sa kanila. Mga base nila. Naiba po tayo sa kanila. No? Dahil doon sa kanila, wala silang police, wala silang purely armed forces lang talaga sila. Oo. Pero ang lawak naman ng ang dami naman po ang for example, ito yung armed forces of United States. Yung sa kanila, ito lang, Army, Air Force at saka Navy and Marines. Wala na yung mga police, iba na yun. Ang sabi nila is itong mga armed forces kasi nakaano sila sa camp. Mayroon silang camp. Itong mga police, itong mga BGMP, uuwi sila sa bahay nila. Umuwi, wala silang kampo. May office, pero walang camp. Uuwi sila sa bahay nila, andun, may pamilya sila. They are collocated doon sa parish. So, ang parish, Ang mag-aalaga. sa kanila. Itong mga armed forces na nandoon sa bundok, sa bundok, walang. Nakadeploy sa ibang bansa, no? Nakadeploy sa ibang bansa, Ako, Father Roy. Gusto mo pa? Naunawaan ko ba siya bang iyong kalagayan? Mag-break muna tayo. mag-break muna tayo, Napakabigat ng Bishop. kwento ni Bishop dun Ito yung tipong may pagkain may alak na kasama dapat to Father. Yes. Alyo. Yes. Kaya mag-break tayo. Bibili tayo Mag-break. ng alak. Yan, mag-break po muna kami. No? Huwag kayong aalis. No? Ating narinig po yung kakaiba pong ministry ng ating pong obispo, no? si Bishop Oscar. Po. Mag-break muna po kami. Huwag kayong aalis siya. Ilang minuto pa natin ito Nahalo-halo pala. po ni Alam Bishop. Ilang Binibless minuto na? ni Bishop. Nagbabalik po ang Tasty Monique. Sa po ang aking pong mahal na obispo, Bishop Oscar Florencio ng Military Ordinary. Yan. Kayo na bang mag-break? Yun pong ating pong pasta. Kumulo na. Yan. Al dente na po Al yan. dente na. Kaya ang gagawin natin, Father Roy, Bishop, ay i-drain natin. Bishop, can I do the honor, Bishop? Yes. Sige. Ito po ay Mainit kaya. servisyo ko sa obispo. Bishop, wow. but can the blessing, Bishop? Sabi ni Bishop, give me 10. Yan. Tapos kami naman ay Yan. Maga-garlic. Gagarlic na kami ni Bishop. So, I-ready naman namin to. andahan ka. Tadan! Yan. Yan. Yan, Bishop. Alright. Okay. Buksan ko na muna. Painitin mo natin ang ating kawali. Care of Philcraft. Okay. Maraming salamat, Philcraft. At sa bago Lagyan natin ninyong ng ibibigay sa amin. Oil. Buksan ko muna, Bishop. Yan. Buksan mo na. Opo, Bishop. Yan, Bishop. Yun ang Okay. natin ito. Busin natin. Sige po. Lahat po, Bishop. Pag kulang pa ay dadagdagan natin. Dagdagan na lang. Marami tayong olive oil, Bishop. So hanggang ngayon po ba, Bishop, kapag kayo ay may mga free time, nagluluto-luto pa rin po kayo, Bishop? Ay, hindi na po. Kasi ayoko mga- nang tumaba. Conscious si Bishop, Talaga conscious. naman. Opo. Ayoko na. Bakit sa pamilya ho ba, Bishop, ilan po kayo magkakapatid, by the way? 7 kami magkapatid. Wow. Pangalawa po ako. Pangalawa. Oo. Pangalawa. Malaki palang pamilyang Apat na lalaki at 3 babae. Bishop, dadalhin po ako saglit para ilagay po dito ang, eto na po ay tanggal na po yung al dente kanya na. pong sabaw. Ang dente Yan. na. Yan. Ilan po, Galing. bali, Bishop, sa pamilya, bukod po sa sinabi nyo kaninang tiyo po ba na pare? Yeah, Dalawa pero na. patay na silang dalawa. Pero naging obispo kayo, buhay pa siya. Buhay pa. Oo. Sa family, Bishop, masasabi niyo po ba na ang family niyo po ay religious din o active sa simbahan? Actually, masabi ko pong religious dahil yung mabata pa kami, ang lola ko, palagi akong Bit-bit. dinadala doon sa teacher din siya at bukod doon, siya po ay legionary. Wow! So, during vacation times, pupunta kami doon, yun. And then sa bahay, ganoon din, kami po ay
nagsisimba. Hindi ko naman alam pagsimba. Bit-bit kami. Yun. So kayo ninyo, Bishop, kaya nakuha yung bukasyon, Bishop? Yeah. nang ako po ay mga grade 3 or grade 5, grade 4, ganun. Itong tiyuhin ko, minsan pinapunta ko sa parokya. Apo. Dito ka na magbakasyon, no? Dito ka na, no? So nakikita ko siya kung paano mag-misa. Sabi ko, dito ka, mag-serve ka. Parang may kwentong sa Kristan, may kwentong ano rin. Exposure. Tapos maraming pagkain, siyempre. Maraming pagkain sa simbahan. Yun na nga, totoo. Kasama As usual. dahil may pagkain doon sa ano, ng bawa piyesta. Yes. Ito sa pare ito sa ano, dalhin ito sa pare, no? O dalhin lahat. Na-attract, no? Parang mo sa pagpare, dahil pagkain. Oo. Pero yung pagpasok niyo po sa seminaryo ay sinuportahan kagad ng pamilya ho ba? Opo. Actually, dalawa kami. Okay. Oo, yung elder brother ko, pumasok din. Naghiwalay lang kami ng first year theology na siya, doon siya sa Cebu. Gusto niyang pumunta rin dito kasi pag-graduate ko, dito ako nag-theology sa UST. Oo, so gusto niyang pumunta. Hindi siya tinanggap kasi wala siyang recommendation. Okay. Oo, sabi niya. Ano ho kayo pumasok? Nauna siya. Nag-theology siya doon sa Cebu. Doon sa Cebu. Kayo po Tapos, UST. dito UST. Pagpunta niya dito, sabi ko, ay, hindi, ikaw, kung mayroon kang recommendation, dalawa tayo dito. Pero yung to a great deal din, yung ano ko yung vocation ko ay sa kanya din. Dahil magkasama kami, no? High school, college, magkasama kami. So minor seminary pa? Minor seminary, palagi ko siya, tanungin mo siya kung magpapare ako, tanungin mo siya. Hanggang sa theologian ako, wala na akong masabi na tanungin mo siya. Tanungin ako. Talaga. Pero siya po ay nagpare, Bishop? Hindi, nagkasawa. Saan po siya, anong part siya lumabas? First year theology. Siya po yung nagkiwalay kasi ng landas. Ako na po nagkasal sa kanila. Opo. 3 years after. So, konti na lang po. Yung atin Diba pong... dapat na mainit yata dapat? Yes, para ma-fry. Para Bishop, ma-ano hindi po siya. kawakan Bishop, ha? Hindi pa. Si Bishop. So, Ayan. yun. So, Bishop, basically po, bali narinig pa namin yung inyong ginagawang misyon, Hirap din, yung bokasyon. Ngayon po, ano ang pinagkakabalahan, bukod sa paggalaw-galaw, pag-ikot-ikot, Hindi ano lang po ang nakaupo. ginagawa? Ano po ang pinagkakabalahan ngayon ni Nakaupo. Bishop Oscar? Offices, no? Ngayon Offices. ay marami kasi ang mga bagay na dapat baguhin. Itong halimbawa, itong statutes ng military ordinariate, na mayroong concordat yan with Rome and the Vatican. So, ito po ay dapat baguhin dahil 1952 pa. Wow. So, ngayon, ako ay sinabihan ng Vatican na nagkaroon kami ng ad limina visit. Sabi na, tingnan nyo po itong ano nyo, kung ito po ay mayroon pang gamit sa inyo o wala na. Kung wala, baguhin nyo, palitan. Ito po yung rules na nag-guide po sa military orders. Especially nga po, iba po yung kailan pong istruktura. No? So, kailangan gabayan po ng Vatican po sila. Gabayan. Mayroon kaming special desk, no? Military ordinary desk doon sa Vatican. Sa Vatican. Bishop, hindi po ito para maging political masyado. No? Pero currently po, meron pong involved po ang ating bansa sa dispute po with China, no? Mga ganito mga question po. Matanong ko lang po. Of course, Bishop, talaga ito po yung ating pong... Gano'n ho ba karaming Bishop? Kalahati ito. Wow! Kalahati na. Sinabi kalahati daw dito. Mukhang laban sa aswang to, Bishop. Oo. Pero baka mamaya ma-indigestion tayo nito. Yan. So, tamang-tama. Bishop, panglaban sa... Panglaban ng aswang. Oo. So, Tsaka cholesterol. anong tinatanong mo, Father? Yung West Philippine Sea? Of course, tayo po ay to pacify. Yeah. But we have been hearing po minsan, meron pong medyo may friction between our country and sa China po. And then, it so happens na kayo po ay part po ng inyong pong mga tao yung nilingkod po sa gobyerno. Napuntahan nyo na ho ba yun doon? Wala pa, hindi pa ako napunta dahil ginagamit yung mga eroplano ni BBM. So, hindi pa nakakahiram ng mga ano. So, baka ngayong taon, Makadalaw na po kayo. Makadalaw na. Pastoral visit. Oo, especially may mga sundalo po doon and I'm sure, no? Mga siguro, no? One half Bishop, na. Apo, pwede na po Bishop, yan. dami na po. Talaga namang patay ang aswang dyan, Bishop, sigurado. Dagdagan pala ng ano, ng olyo. Opo. Dagdagan natin. Meron pa po, Konti yan. Marami po yan. Yan. So, ano yun, Bishop, ang inyong pong ginagawa? So, ang ginagawa ko dito, ito? number one, ang pari naman po ay hindi combatant, no? So hindi siguro dahil ito po ay commander ang nagde-decide, no? Siguro ang ano ko lang doon sa mga pari ko,
ay dagdagan ang kanilang pagdasal. Bishop, tuloy ko po ha. Sige lang po. Dagdagan kanilang pagdasal dahil walang imposible doon sa dasal. Yeah. So yun ang nasasabi ko sa kanila dahil May nakadeploy po ba ang pari doon sa wala Philippines? ngayon, pero there were times na pinupuntahan niya yun, yung West Philippine Sea. Pinupuntahan upang, kasi sila mismo ang nag-request na misahan at saka... Bali, saan po naka-base yung pari na... Sa Palawan. Palawan. Ay yung pinakamalapit kahit yun paano ang pinakamalapit doon. So, sabi ko sa kanila, wala naman tayong magagawa, wala tayong mga baril, baka kung ano tayo, i-water cannon tayo. Dasal na lang siguro ang ano ko doon sa kanila. But also, to know the issue. No? Alamin natin ang issue dahil kung hindi rin natin alam, baka iba ang gawin natin. Dahil kayo po ay mga... maganda na iintindihan din po natin. That's right. Sitwasyon po sa mga ginawa. We are bearers of peace. Peace. And then, kayo rin, pare din, tumitingin din sa inyo kung ano ang pag-iisip nyo, ano ang take nyo dito. So, dapat kayo din sa paghuhumili nyo, yun ang sasabi ko sa kanila. So talaga, Bishop, pala yung mga tao doon sa West Philippines. Kailangan yung alagaan, Bishop, ano? Yes, oo. Dahil sila po ay kahit paano, mga sundalo din sila, mga dependents din sila ng mga sundalo. So, yun ang ano doon. At pangalawa, sasabi ko rin sa kanila na maliban doon sa dasal, tingnan din natin kung ano ang mga moves nitong mga commander, no? Huwag kayong sasang-ayon kaagad doon kung alam nyo na minsan mayroong problema. Pagnilayan. Pagnilayan. At siguro magbigay din ng magandang advice o input. Dahil isa sa mga doon sa mga advisors sana ng commander is the priest. Chaplain na nandoon. And then ako rin, on the part of pag-ikot-ikot ko, yun, nagtatanong din ng mga officers, tatanong sila kung anong para sa iyo, Bishop, they can take it or leave it. But we give them isang man of cloth, no? Isang tao ng spiritual na tao. So before, konti na ba yan? Fry na ba yan? Ano, Bishop? Hindi, halo-haloin natin. Halo-halo. Parang masarap yata yung pag hindi masyado brown-brown. Sigurado yan. Diba? Wag lang daw sunog siya kasi mapait siya. Diba? Sunogin natin. Para mga yan. Kaya alam mo, pagdasal natin doon, pagdasal natin ng mga chaplains natin. Kakaiba po yung kahit lang ministry. Ano po yung pinaka mahirap, Bishop, ngayong kalagayan po ng inyong mga tao ngayon? Ano po yung mga challenge ngayon? Challenges mo, Bishop? Mga chaplain. Totoo yun. Yun ang mga tao na dapat mong mahalin, pero yun din ang mga tao na nagbibigay ng mabigat na challenge. No? Ang ginagawa ko, hindi ko sila sinusumbatan kung saan sila malakas. No? Ibig sabihin, kung ano ang ginagawa nila, hindi ko doon sasabi na, ay mali ka pare, hindi ka maganda. Sasabi ko doon sa kanila na may mga bagay pare na tayo ay dapat tingnan. No? Kasi minsan, they are focused doon sa kanilang military service, doon nadadala sila, kinakain sila. Father, pari tayo ha. Pari tayo. In fact, kung may tendency yun na magiging sila kasi naka-uniform nga, salute sa iyo doon. So sabi ko, Father, pari tayo ha. Kahit paano, ang pagkapari natin, hindi yan tuloy-tuloy yan. Yung pagkasundalo mo, mag-retire ka rin yan. No? Pero yung pagkapari ay talagang hanggang sa na yan. Parang Bishop, parang may conflict talaga yung kultura ng pagiging pari mo, tapos pagiging minsan sundalo. Parang, at saka may rango sila. No? And sometimes itong rango speaks a lot. We are called the humility in our ministry. The faithfulness in the ministry. Wow! Okay, Father Roy. Yan na po. Bishop, malapit na. Magbe-break ko muna tayo habang hinihintay. Malapit na. Konting tiis na lang po, no? Konting tiis na lang. Handa na po yung noodles, naantay na lang po yung malo. Alam mo, ganun lang kasimple ito. Mag-aantay ka rin pala talaga. Mahirap ito. Akala nyo ba? Ito yung hindi kagaya ng ibang niluluto na tuloy-tuloy. Ito, maghihintay ka. Kaya maghintay po kayo. Dahil pagbabalik natin, matitingnan na ho natin itong pasta ni Bishop Oscar. Magbabalik pa rin po ang testimony. Ito na, huwag masyadong brown. Yun pala yun.
At tayo po ay nagbabalik na sa pinakamasarap at masayang part. Matitikman na ho natin ang kanina pang niluluto ni Bishop. Yan. Pasta aglio olio. Pero Yan. napakaraming kwentuhan, ano? Oo nga. Tsaka napaka-interesante na meron pa lang Bago kasi itong to uri eh. po ng ministry ang I simbahan. am sure marami po nagtatanong ito, Bishop. Naririnig lang na. Military ordinary. Yan ang sasabi. Pero yung maintindihan mo talaga paano nagsisimula, ano talagang trabaho nila. Yan. Kaya we are so blessed to have Thank the you po. Bishop. Yan. Thank you. So, Pero ngayon po, Bishop, pwede na sigurong ihalo yan? Ihalo natin ito. Apo, Bishop. Kakainin na natin. Kailangan Apo. mo ito? Tulungan mo? Alalahan ko Okay si lang. Bishop. Hindi Ayan. naman po mainit ito. Kaya na pa pinainit. Yan. Dapat dalawa. Ano? Bishop. Baka pwede na pong ano yan, ibuhos, Bishop. Gusto niyo po ba? Hindi Okay na, lahat. Hindi naman lahat ilalagay. Hindi naman lahat. Ayan. Konti lang. Paano na lang, Father Hans, yung ikaw mula sa pasta, di ba? Paano na yung pangailan mo sa pasta? Magagawa ng paraan mamaya yan. Ayan. Parang Ayan. Sige, Kaya parang namang hitik na Wow. hitik ang garlic. Oo. Yan. Okay. Bishop, ikaw ay, hindi po, ikaw ay nag-aral din sa Roma, Bishop? Opo. Tama po ba yun? Oo, Wow. nag-aaral ng Anong year po, Bishop? 1994 to 99. Ayan. Hindi po ako umuwi dito. Straight? Straight po. Oo. Oo. For, Doon lang ako ikot-ikot. ano po ang inyong kurso, Bishop? Sa moral theology po. Moral no? theology. Sa Santa Croce Santa po kayo. Croce. Ayan. Sa Pontifical University of the Holy Cross. My fellow co-alumnus. Nag-aral din po siya doon, Yes, Bishop. Yung upper class ko, Bishop. Pero, Bishop, Ayun. ito po may kinalaman sa inyong mahilig sa pasta? Dahil kayo po Oo ay nga nag-aral eh. sa Roma ng ilang taon din po noon. Straight, walang uwi-uwi. Actually, nagustuhan ko na namang pasta pero hindi ko ito nag-try. Hindi ako nag-try ng Magluto? Oo. Kumain Kakain lang. Ako nang Kumain kain. lang. Oo. Kasi nga nag-ikot-ikot si Bishop. Oo nga, hindi siya pwede mo pulang doon. By the time, hindi pa pastoral visit May yun. practice siya doon sa Roma pala. Lagyan natin ng ano? Ay, ito na yung mga lalagay natin. Yan ba karami siya inilagay at Bishop? Ano lang, konting Kurot lang. Kurot lang. Kurot, kurot. Is it the pepper? Pepper. Alright. Okay, Bishop. And the Ang salt, salt. Bishop, ganoon din? Ang salt, kaunti lang. Kasi nalagyan natin ng salt kanina. Huwag masyado marami. grabe. Sapagkat Oo, alam na. salt is... Asin. May mga turo po ni Father Hans, Bishop. Wala. Talaga? Ito ka lang naman turo po, dyan eh. Hanam, wala pa kaming nagsabing heretic, Bishop. Hindi pa naman, hindi naman. Huwag nyo kaming i-ano, Kaya Bishop. dadagdagan pa ba, Lagyan diba? natin. Yan po. Konti rin. Konti rin po Yan, yan. wow, seasonings na. Ko, pwede na tayo magluto. Ay, nako. Kain na! Sa mga sundalo, mga pulis po dyan, yung nakita niyo pong obispo po ay magluto ng pasta, no? Kaya pag pag may makita niyo mga- po, i-request niyo po ito kay Bishop. Pag may mga free time din, di ba? May mga... may Kailangan mga- din, di ba, Bishop? What can you say, Kailangan Bishop? Yung paghalaga ng break. Yeah, May pahinga, parang oo. ano din, wholesome na naman ng mga break. Hindi lang wholesome yung, break. hindi natutulog lang, nag-uupo lang. Merong ginagawang ganito. Ayan naman tayo sa upo eh. Talaga. No offense. Yeah. Pero habang yan po ay malapit na ho nating matikman, Bishop, ano ho ba ang mga maiiwan po Importante. ninyo mahalagang lives lesson, mga message, mensahe po ninyo na mula sa natin inyong siguro. karanasan? Papatayin na po ba? Oo. Ay, Patay na siguro. hindi na. Oo. Well, unang-una, gusto kong sabihin, part of my experience dito sa military ordinariate ay to be more patient. Unang-una, hindi pareho ang formation na tanggap ng mga paring ito. They come from different dioceses, no? And they come from different upbringing. So, I need to be more patient, no? Yung merong pasyensya ko, no? Ako maghalo. Doon sa to deal with them. Opo. At kahit pa yung mga pagkakamali, to be more patient dahil hindi naman ito porque ako ay obispo, I am a perfect Yes, bishop, hindi naman, no? So that's one. Palagi kong inano sa akin sarili ito, to be patient. Anyway, dati ang panahon na sila rin po ay matututo. And then, kung matuto sila, mas malawak ang kanilang paglilingkuran. No? Pangalawa, nakita ko rin to be more generous with what we have, with what I have, no? Kaya nga minsan mga invitation ng pare, kahit ganun lang ako makapag-ano doon sa kanila, sabi ko, okay, I think they need my time. So, hindi lang ako uupo doon, hindi lang ako mag-aaral. Kasi gusto kong umupo at mag-aral. Yun po, Father Hans, ang gusto ko sabihin. Oo. Ayun naman po. Gusto kong mag-aral. Kung may pipiliin si Bishop, gusto niya umupo at mag-aral. Mag-aral. Ipatan natin dyan, Padre. You know. Bishop, can we Yeah, transfer, Bishop? okay, sige. We'll just tingnan natin. transfer. So,
So yun, to be more generous. With my time to them. Dahil, ang tingin ko rin, ito rin po ay naintindihan nila ang kanilang source ng kanilang pagkapare. No? That they share my priesthood. Ayun, mahalaga yun. Kung wala ako, ay wala din sila. No? They do not share the priesthood. At ang importante doon, na palagi silang naka-link sa akin, naka-connect sa akin. Otherwise, kung hindi naka-connect, siguro baka mapariwara, makain sila doon sa kanilang sa pagka-chaplain nila. Dahil hinihingi minsan nila ang guidance ng bishop. So, pero Bishop, they look for you, Bishop. Yeah, oo. Minsan, sasabi ko, ay, nakakapagod. Pero sabi ko, it's a call of duty para sa akin because I'm a bishop there. No? Siguro, later on lang ako mag-complain sa Panginoon, bakit ibinigay mo ako dito. But isa sa mga bagay sinabi ko sa papal nuncio, no? Dapat, kasi tinanong ako, ano bang age ang dapat ang dito na bishop sa military? Sabi ko, wag nyo nang i-assign dito ang 60 above. Dahil maganda nagsasuggest din. Nagsasuggest. Sabi, wag niyang ilagay dahil ang ginagawa mo ay lilipad ka. Tapos you travel by the sea, you will climb mountains. Hindi pa bata pong consider din. Consider din yung mga gano'n. Bishop, yung oil po ba gusto nyo ilagay dito para ano? Yeah, maganda rin. Hindi, ito lang, side lang natin. Garlic lang. Sige, wag na yung oil na kuya, baka ano. Hindi, meron pa naman doon, i-ano din natin. Kasi meron pa kasi. Tama. Lagay na tayo ng... Bishop, sige po, ano po ba ang ating gagawin dito sa atin pong parmesan? Saan na yung ano natin? Ito. Ayan, pwede ba Bishop Bubudburan yan? natin ito. So, ang ganda ng mga mensahe of Bishop about, siguro para sa atin, hindi lang para sa mga military. Yes. Tayo, yung patience, yung generosity, and connection to your connection to the Giving bishop. them your time. Kaya nga, para sa akin, mas mahalaga na nabibisita ko sila dahil ito po ang concretization ng sinasabi ko sa kanila na be connected with your bishop and then be patient dahil minsan nagkakamali din ako sa kanila. So kayo magandang sinabi niyo po kanina to remind them na at the end of the day, pari ka pa rin. Yes, correct. Nakakasarap sa Bishop. Parang si Bishop pa nasuwat. Luto ni Bishop. Usually Bishop, ito po sa aming... Wow! So mga sir, mga ma'am, mga sundalo at pulis po dyan, ang inyong pong obispo ay nagluto po ng pasta. Isa mataas na saludo dyan. Saludo kay Bishop. Bishop, usually po, kaming dalawa po, usually kayo mga parang bless po ng pagkain. Pero ngayon po, dahil obispo ang aming guest, Bishop, may we ask you to bless po the food. Okay. Bless, O Lord, this food, this aglio olio that we have cooked, and may this be our strength for our bodily and spiritual needs. We ask this through Christ our Lord. Amen! Woohoo! Natin yan! Bon appetit! Bon appetit! Grazie! Wow! May wine tayo, pero display lang, Bishop. Pasensya na, Bishop. Pagbalik niyo po, magwa-wine naman tayo. Bishop, ito na po. Okay. Ano bang maunang mag-serve ito? Yes! Bishop? Marami pa tayo iluluto mamaya, huwag kayong mag-alala. Thank you very much, Bishop, talaga sa inyong pagpunta po dito and for giving us your time. Alam mo kung titignan natin talaga yan, Masarap mukhang simple, pero ang tagal nating niluto, ano? Bishop, kain niyo po lahat yan, Bishop. Ang dami naman yan, kuya. Okay, nako. Kayo. Share din. Kayo po. Nagpapalakas sa kay Bishop, ha? Tikim lang. Tama na muna, kuya. Tikman natin. Bishop, tikman niyo po yung niluto ko. Niluto natin. Yan. Ito po ay mula sa ministry po ng mga... Naku ka, Bishop. Dami nyo kinakain. Okay, Bishop? Ang sarap. Hindi nga ganun ka... Ang tawag sa ganitong pasta? Al dente. Al dente. Tamang Bishop. Thank you very much for your time, for your wisdom. Maraming salamat. Nakisnack na ako. Daming garlic. Daming garlic talaga, Bishop. Kumain pa tayo doon, Bishop. So, Bishop, sana po, we pray po. Sabi nyo kayo na ang inyong pong ministry kakaiba. It means a lot of prayers. Ang mga manonood po ng TV Maria, siguro you can also ask them to pray for you and your priest po sa inyong ministry. Yes. And then, of course, kami rin po sa TV Maria will also be supporting you sa inyong mga ministry po. Anything po, the media, TV Maria can help you with. Tutulong po kami. Bishop, okay ka pa, Bishop? Ikaw ba naman? Bigyan mo naman ginakarami si Bishop. Ikaw talaga, Pagaroy, ha?
Hindi, tuwang-tuwa lang po kami, Bishop, Yes, dahil Bishop. nga, para bang he's the second Bishop. Yeah. Tama, no? Second Bishop sa dito sa kusina ng Testimony. Kaya we are so blessed and grateful po, Bishop. Sa mga bishops dyan, nagsiyo pong Yes! sunod kay Bishop, no? Bishop Di Oscar. ba masaya po, Bishop, Let no? us know, mga bishops. Parang hindi kayo nagsalita. Nahirapan Puno si pa, Bishop. puno. Masaya, masaya. Masaya naman. Sabihin ko ito, manood sila muna. Yes, sige, Bishop. Dito po, Bishop. Manood kayo, mga brother bishops. Yeah. Lalo na yung mahilig magluto dyan. Dahil ito po ay isang experience natin na naiba. May kwentuhan, may pagluto, at may kainan. Yeah. Yeah, talaga naman. Kaya Thank you po. maraming salamat. Itong mga pari na ito, si Father Roy at saka si Father Han, talagang hindi ka tatantanan. Hindi kayo tinigilan, Bishop. Tigilan, no? Dahil masaya ho kami. We're para bang so humbled na And masaya honored, ho. Bishop. Honored and humbled po. Muli Kaya, po, thank you, Bishop, for your Thank you time po, and thank you. for giving us also your wisdom. Sa mga manonood po, kaya nga alis mo, balik po kami habang aming inuubos yung Yes. masarap, malinamnam na pagkain pang luto po ng ating mahal na obispo. Kasi Bishop hindi pwede Oscar. umuwi nang hindi nauubos. Thank you, Bishop. God bless Thank you, you, Bishop. thank you. Magbabalik pa rin ng testimony. Wow. Isang napakagaan na kwentuhan ano, kay Bishop. Di mo akalain, Oo. obispo na yung kwentuhan, pero parang napakagaan. And we are so ng- grateful talaga and blessed. Yes, ano? Pero siguro, Father Hans, if there's one thing na gusto kong, yung take away ko dun sa na-share ni Bishop, actually, hindi po yung sa nasabi ni Bishop na per se, kung hindi yung kailang pagkatao mismo na sabi niya na umiikot lagi sila. Hindi sila ayaw nakaupo. nakaupo. Nakaupo, no? It actually shows, ito yung ginagawa ng simbahan. The ministry ano? of the church. Yes. Ang lahat po ng aspeto po, ang lahat po ng uri po ng, ng kabuhayan, ang at pong state of life, no? Naroon po ang simbahan. Nagsiserve po para sa inyo, no? Kahit na palipat-lipat kayo, mga sundalo po kayo, naroon po ang simbahan. Ito po ay simbolo na hinahanap po tayo ng Diyos. Ang Diyos po ay nariyan. Ang kailangan lang po, tayo din, tumugon at hanapin po ang Diyos. So maganda po siguro, no? Saan man kayo mapadpad, may simbahan po dyan, may pari po dyan, may obispong in charge po sa inyo. Iyon. Ako, itong aking ibabaunin mula kay Bishop ay hindi na ito nila narinig. Kasi pagkatapos ng ating pag-guest sa Pag-break, kanya. during the break. Sabi niya sa akin talaga, sabi ko, Bishop, masaya ba? Masaya kasi sa tulong din. Saka masarap, ninyo." masarap. Yung, sabi niya, kayo ay silent condiments. Wow. Alam mo, first time ko lang narinig yon. At I think tayong mga pari, kagaya ng mga kapatid nating chaplain, na hindi naman sila, siguro, hindi sila ganun kakilala. Nakapansin. Hindi nila sa ganung kakilala, napapansin, nakikita, but they are, like what Bishop said, silent condiments. Sila ay mga pampalasa sa buhay ng mga pulis, sa buhay ng mga militar, lalo na kapag nasa gitna na ho sila ng gera, nasa gitna na ho sila ng kanilang duty. Mission. Itong mga kapatid nating paring itong na chaplain ay nandoon para bigyan sila ng spiritual, moral encouragement and support them. So, lahat tayo, kahit na hindi mga pari din, we can all become silent condiments sa buhay ng maraming tao kung hindi natin hinahangad ang isang maingay, ang isa pong makulay lang at matingkad na karakter at pangalan para maging tulong tayo sa buhay ng ibang tao. I am so blessed to hear that from Bishop M. Baunin natin yung pare-pareho, pampalasa sa buhay ng maraming tao. Amen. Kaya, para sa ating saktong panlasa, dulot ng mga kwentong sakto sa timpla na ating inihain sa mesa. Dinadala ay inspirasyon at saya, lalong-lalo na ng pag-asa. Kaya buhay ang ating pagiging pamilya. Ako po, si Father Roy Belliet. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat po at muli tayong magsama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony. At isang saludo ng pasasalamat sa mga kapatid nating chaplain. Saludo po kami sa inyo mga sir, mga ma'am. Yan! Ang galing. Wow!